po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiamit kayo at siya'y ipagdangal magpagkailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpagkailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat At sumaiyo rin. sa ating pong sama-samang paglalakbay sa kapanahunan ng pandemya. Nasa ika-24 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ngayong linggo ay linggo rin ng mga katikista. Ipagdasal natin ang mga nagtuturo ng katisismo sa mga publikong eskwelahan. At ang ating mga pagbasa ngayon ukol sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Pagnilayan natin yung mga tao nakasakit sa atin, kung paano natin sila patatawarin. At ialay natin ang banal na misa para sa ganitong intensyon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan.
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang pagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kundi ka mahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin ng sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin
ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong ng ganito, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing makapito, kung hindi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya ron, ay nakatagpo niya isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nagluhod iyon at nang makaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ay ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa babayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Ilang beses magpatawad ani Kristo? Higit sa makapito. Ilang beses magpatawad ani Kristo? Higit sa makapito.
Naway pagpalain, pagbendisyonan, basbasan at pagkalooban tayo ng grasya ng ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating pagninilayam po ngayon ay isang mahirap na paksa, napakasensitibo, napakaselan. Pagpapatawad sa nagkasala sa atin. Alam ko po, araw-araw tayong nagdadasal ng Ama namin. Tinataas pa natin ang ating kamay patungong langit. Minsan kasi kung nagdadasal tayo ng Ama namin, otomatiko na. Natapos na natin ang dasal. Ano ba yung sinabi ko? Kasi parang nakagawian na. Hindi na tumatalab yung mga salita. Patawarin mo ako. Para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawarin mo ang aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Humihiling tayong kahabagan tayo. Gaya ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. Nako, yung iba sa inyo nakayuko na. Ayaw na akong tingnan. Okay lang. Basta sa buong misa, ipagdasal nyo ang mga nagkasala sa inyo. Mga hinanakit, mga tampo, mga sama ng loob. Ano ba yung mga hinanakit? Ang puso natin hinanakit kasi masakit. May mga personal na drama tayo. Mga tampo. Hindi mo naman ako pinapahalagahan. Hindi mo naman ako pinapaboran. Buti pa sila. Lagi mo na lang akong hindi pinapansin. Mga tampo. Sama ng loob. Alam ko po, lahat tayo dito, sinisikap natin maging mabuting loob. Kaya lang, merong natitirang mga sama ng loob. Nandiyan po yun. Hinanakit, tampo, sama ng loob. Bago ko pumasok sa salita ng Diyos, yung mga bagay na ito, hinahawakan pa natin, pinaghahawakan pa natin, dala-dala natin. Kahit saan tayo pumunta, hawak-hawak pa natin, dala-dala pa natin ito. Para bang hindi tayo, kung saan tayo pumunta, hawak-hawak natin ito. Sa ating kultura bilang Pilipino, meron po tayong kataga. Yung iba, lahat naman pinanghahawakan ito. Pero tayong mga Pilipino, meron tayong description. Nagtatanim ng sama ng loob. Ngayon, nag-react na kayo. Gumagalaw na yung katawan nyo. Yung iba, mahirap na nga yung hinahawakan mo kung saan ka pumunta. Yung nagtatanim, alam mo yung nagtatanim? Dinidiligan pa yan. Araw-araw. Naglalagay pa ng mga pataba. Diba? At kung nagtatanim ka, siyempre bubunga yun. Ito, araw-araw ako nagdadasal kay San Roque. Ang sabi ng nobinaryo ni San Roque, ang isang sama nagbubunga ng
sama rin. Kaya yung sama ng loob mo, nagbubunga ng sama. Nadadagdagan pa. Kaya ang hinawakan mo, bumibigat pa. Ayan mga pinanghahawakan at nagtatanim at matagal na panahon. Hindi lang ito kahapon, hindi lang ito isang linggo, taon na, dekada na, nung bata ka pa. Hindi po ba? At ito, kanino ka ba may sama ng loob, nagtatampo, may hinanakit? Hindi ito estranghero. Hindi ito estranghero. Malapit sa iyo. Malapit na individual. O malapit na grupo. Baka sa loob ng pamilya mo. Hindi nagpapansinan, hindi nagkikibuan, iwasan, mismo sa loob ng bahay. O kaya kapitbahay, o kaya kalapit na yun. Malapit sila. Nakikita. Hindi pa ako pumupunta sa salita ng Diyos. Sige po. Sabi si Sirach, Roma, Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Yan. Sabi ni Sirach, kung hindi natin pakakawalan itong mga galit, itong pagnanasang paghihiganti, sama ng loob, tampo, hinanakit. Kung di natin to pakakawalan, hindi tayo patatawarin ng Ama. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, may isang hari, may isang lingkod na may utang sa kanya 10 milyong piso. Ang galing. Hindi ako makabayad. Patawarin mo ako. Naawa yung hari. Pinatawad nga. Tapos, may isang lingkod. Kasama niya ang may utang lang 500 piso. Bayaran mo yan. Bayaran mo yan. May nakasaksi, nagsumbong sa hari. Ang sabi, ang sama mo, ikaw, pinatawad kita ng 10 milyon. Tapos itong kasama mo, 500 lang, hindi mo pinatawad, napakabagsik mo. Ayan, naggalit ang hari. Ang sinasabi, upang tunay na tayong patawarin ng Panginoon, patawarin natin ang kapwa. Kaya, wag na tayong magtanim. Bubunga pa yan. Pakawalan na natin. At sa misang ito ay ipaubaya na natin, ipasa Diyos na natin. At ang ating pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi ni San Pablo, tayo'y nabubuhay, tayo'y mamamatay, at tayo'y para sa Panginoon. Ginagawa natin ito, mahirap po ito. Mahirap po ito, Okay na po ba, Okay na, Pasensya na po, Ito, sinesermonan ko rin ang sarili ko, Pag sisermon sa inyo, sinesermonan ko rin ang sarili ko. Ako'y may edad na rin. Lahat tayo may trabaho. Hindi po tayo makakapiling ng Senyor habang hawak-hawak natin yung kwan. Ito mga bagay-bagay na ito. Tutula na ako,
tutulan ako ha. Makapito, mahalin si Kristo. Simon Pedro'y bato, tularan ang santo, handa at alerto, buti ang epekto, tugon ay eksakto, salita sa teksto, Biblia'y kwento. Yaman ang minuto, panahon ay ginto, umasa'y ganito, bisyo ay ihinto, awa ay matanto, patawad na ito, habag ay nandito, lampas makapito. Salamat po. Espelengin natin ang makapito. Ang sumagot lang sa akin ang aking lay minister. Salamat sa inyo ha. M, maunawain. Pakiulit. A, awa. K, kaligtasan ay mahalaga. A, akitin sa wasto. P, patawad. I, intindihin ang kalagayan. T, tamang landas ituro. At huling letra po, O, obligasyon na mahabag. Sa tulong po ni Maria, meron po tayong imahe ng Birhen ng Peñafrancia, ni San Jose, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. Ipasa Diyos po natin. Patawarin po natin mula sa ating kalooban ang mga nagkasala sa atin. Alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, hingin natin sa Diyos na kayanin natin isabuhay ang turo ng Panginoong Hesus hinggil sa pagpapatawad sa kapwa. Para sa bawat kahilingan ng ating itutugon po ay, Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang tiwala sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at maikalat sa bayan ng Diyos ang hangaring magpatawad sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa,
lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maipalaganap sa mga taong bayan ang pagdadamayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng iba, at ang pagpapatawad sa anumang kamaliang nagawa sa kanila. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang alagaan ng Espiritong Banal ang kanilang kalusugan at ipadama sa kanila ang biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming tigib ng awa at habag, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mapuspos ang aming mga puso sa paghahangad na kumalat sa bayan ng Diyos ang pagpapatawaran at magandang pagsasamahan bilang pagtugon sa hamon ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaing aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbibigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagaw at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw, kauwan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At ipagdasal natin ang lahat ng mga yumaho, sumakabilang buhay sa kapanahunan ng coronavirus. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Peña, Francia, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nangako si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, umunyon tayong lahat. Umira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hanggang. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, umunyon tayong lahat. Tulinaw sa loob ko, maulot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalang aming kalooban na may pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-andanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilalahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong bumong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw nang iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng banal na misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari po lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng ating simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng poong Jesus Nazareno. Kukunin ko po itong pagkakataon upang muling magpasalamat sa kagandahang loob po ninyo. Tuwing linggo, meron po kaming outreach video. Pinapakita namin ang kung saan pumupunta ang inyong mga pagtulong. Kasama dito, ako po at yung mga ministry team natin ng disaster, si Father Douglas kasama ang Caritas Manila, pumunta tumulong dito sa mga kabataan, mga bakwit, mga katutubo, lumad, galing pa ng Mindanao. At ang ating mga Hijos del Nazareno kabataan, tumulong sa mga LSI, mga locally stranded individuals dito sa may Bikutan. Kaya wag po kayo magsawang tumulong. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko rin paalala na kasalukuyang meron po tayong 3 duo nobina para sa bukas kasi may pagtatampok, eksoltasyon ng banal na krus. Bukas po ako pang magmimisa, tanghaling tapat. At kasalukuyan po tayo, si Father Douglas po, tuwing alas 4 ng hapon, nobina para sa Birhen ng Peñafrancia. Ang piyesta sa susunod na linggo. Sa tanghali, ako po ang magmimisa, pero ang magbibigay ng humiliya, sapagkat siya ay Bicolano, si Father Douglas. Imbitado po kayo. Pagkatapos may prosesyon po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinabi
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati